Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beanstings at ito ang Season 3 ng How to Go series Episode 6. So sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano makapunta sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia sa Ermita, Manila, Part 2. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. Katulad ng mga previous episode ng Season 3, commute lang ang ating gagawin para makapunta sa simbahan na ito. Public transportation ang ating mode of transportation. At as much as possible, gagawin kong clear at detalyado ang instructions para lahat ay makapunta sa simbahan ng Ermita, Manila. Kahit saan ka nakatira, kahit taga North, East, West ka pa, ay pwede mong sundan ang travel directions na ito kasi kapag meron akong nabanggit na lugar at alam nyo kung paano makapunta sa lugar na iyon, ay pwede mong sundan ang travel guide na ito. Take note ko lang, kapag merong announcement ang national government ng fare hike sa mga public transportation, ayun ang susundan natin. As of now, yung mga masasabi kong pamasahe ay yung mga pamasahe sa kasulukuyang pagbibideo ko na ito. Muli, kapag merong fare hike announcement ang national government for public transportation, ayun ang susundan natin. Ngayon na ibigay ko na ang mga travel notes, pumunta naman tayo sa travel route guide. Dahil nasa east tayo magsisimula. Very new to sa Beanstings. Una, pumunta ka sa LRT2 Antipolo Station. From Antipolo Simbahan, nag-tricycle tayo papuntang SM Masinag. Dahil ang SM Masinag ay malapit din sa LRT2 Antipolo Station. Kapag ang karatula ng green na tricycle o yung mga bokyo ay LRT or SM Masinag, sakyan nyo na ang tricycle na ito. Punuan kadalasan ang mga tricycle na ito. Ang pamasahe ng tricycle mula Antipolo Simbahan papuntang SM Masinag ay 40 pesos. Pagdating nyo sa SM Masinag ay malapit lang kayo sa hagdan paakyat ng LRT2 Antipolo Station. Kaya naman bumaba ka na ng tricycle at dumiretso sa hagdan paakyat ng LRT2 Antipolo Station. So kakababa lang natin ng tricycle from Antipolo Simbahan dito sa SM Masinag. So ito naman yung last destination ng tricycle na sinakyan nyo from Antipolo Simbahan papuntang LRT2 or SM Masinag. Ang susunod nyo namang gagawin ay pumunta kayo rito sa hagdan na ito na papuntang LRT2 Antipolo Station. Akyat lang kayo hanggang sa makarating kayo sa ticketing booth dahil kailangan nating pumunta sa LRT2 Recto Station. Ang ikalawa mo namang gagawin. Mula LRT2 Antipolo Station, kailangan nating pumunta sa LRT2 Recto Station. End-to-end point. Sa LRT2 Antipolo Station, pumunta ka lang sa ticketing booth at bumili ka ng ticket papuntang LRT2 Recto Station. Sa LRT2 Antipolo Station, ang platform na pupuntahan nyo ay yung platform papuntang Recto Station. Ang pamasahe ng LRT2 mula Antipolo Station papuntang LRT2 Recto Station ay 35 pesos. Hintayin dumating ang tren at kapag dumating na ito ay sakyan nyo na ang tren ng LRT2. Kung first time mo mag-LRT2, huwag kang mag-alala dahil ang bababaan mong estasyon ay ang pinakadulong estasyon ng LRT2 pag galing kang Antipolo, which is Recto Station. End-to-end point lang talaga. Pagdating mo sa LRT2 Recto Station ay bumaba ka na ng tren at lumabas ka na sa estasyon. Ang ikatlo mo namang gagawin. Mula LRT2 Recto Station ay pumunta sa Rizal Avenue gamit ang footbridge mula LRT2 papuntang LRT1. Paglabas nyo ng estasyon ay kumanan ka lang. Pagkanan mo ay meron kang makikitang hilera ng mga kainan, mga shumayan at mga kung ano-ano pang mga merienda na pwede nyong kainin. Sa hilera na yon, kakaliwa kayo doon. Pagkatapos ay maglakad ka lang ng diretsyo hanggang sa dulo ng nilakad ninyo. Dahil ang dulo nito
ito ay hagdan pababa. Muli, kaya tayo pupunta rito dahil gagamitin natin yung footbridge connecting LRT2 to LRT1 dahil kailangan nating pumunta sa Rizal Avenue. Isa sa mga teknik ko rito ay sundan lang talaga ang bugso ng mga tao. Dahil karamihan naman sa mga galing LRT2 ay lilipat lang din talaga ng LRT1. Kaya muli, isang teknik lang din, sundan nyo na ang mga tao kung saan sila pupunta. Pero again, sundan pa rin natin yung sinasabi ko para sa ganoon, mas kampante tayo sa ating sarili. Pagdating nyo sa dulo ay bumaba ka lang ng hagdan at meron kang makikitang directories kung paano makapunta sa LRT1 Doroteo Jose Station. Sundan mo lang ang footbridge na ito para makapunta ka sa LRT1 Doroteo Jose Station. Take note ko lang, hindi tayo gagamit ng LRT1. Gagamitin lang natin ang footbridge na ito para sa ganoon makapunta tayo sa Rizal Avenue. Ngayon, pagdating nyo sa dulo ng footbridge na ito ay makapapasok ka na sa LRT1 Doroteo Jose Station. Pero pagpasok nyo sa LRT1 Doroteo Jose Station ay kumaliwa ka kaagad pababa ng hagdan. Gamitin nyo lang itong hagdan na pababa para makapunta sa harapan ng LRT1 Doroteo Jose Station, which is ang Rizal Avenue. Paglabas mo ng LRT1 Doroteo Jose Station ay nasa Rizal Avenue ka na. So kakababa lang natin or kalalabas lang natin sa Doroteo Jose Station. So ayan, galing tayong LRT2 and ginamit natin yung walkway papuntang Doroteo Jose sa LRT1. At paglabas ninyo, ito dapat ang inyong makikita. Ang palatandaan nyo dyan ay ang 5-star na bus company, which is ayun yung tinuturo ko. Ang susunod nyo naman gagawin ay tatawid kayo sa kabilang kalsada dyan sa may Dunkin at mag-abang lang kayo ng biyaheng jeep na pabaklaran na dadaan ng Mabini. Kaya tawid ulit kayo rito, tawid lang kayo, pagkatapos sakay lang kayo ng jeep na biyaheng Mabini dahil dadaan yan sa simbahan. Ang ika-apat nyo namang gagawin, mula Rizal Avenue, sumakay kayo ng jeep na biyaheng Mabini at sabihin nyo sa driver ng jeep na sa Ermita Church lang kayo bababa. Paglabas mo ng LRT1 Doroteo Jose Station, ay tumawid ka lang sa kabilang kalsada sa may Dunkin Donut gamit ang pedestrian lane. Dahil yung mga jeep na bumabiyahe papuntang Mabini ay nasa kabilang kalsada. Pagtawid nyo rito ay mag-abang lang ng jeep na may karatulang Mabini. Kahit anong jeep yan, as long as merong karatulang Mabini, sakyan nyo na ang jeep na ito. Meron ako nabanggit sa video at ito yung correction ko. For clarification lang, so kakatawid lang natin sa kabilang kalsada. Clarification, pwede nyong sakyan yung jeep na biyaheng Mabini Harrison ang nakalagay sa kanyang karatula or anything na basta may nakasulat na Mabini sa mga dumadaan dito. Kanina may nakita kasi tayong Mabini na biyahe, so sakyan nyo lang yung mga jeep na yon para sa ganun ay makapunta kayo ng Ermita Church. Again, hindi kailangan na baklaran talaga yung sasakyan nyo, basta maghintay lang kayo ng biyaheng Mabini, sakyan nyo na ang jeep na yun. Muli, kahit Divisoria pa yan, kahit Baklaran pa yan, o kahit ano, o Robinson, basta merong karatulang Mabini, dadaan yan ng Ermita Church. Naway naging clear tayo sa clarification na binigay ko. Ang pamasahe ng jeep mula Doroteo Jose sa may Rizal Avenue, papuntang Ermita Church ay 13 pesos. Minimum fare lang. Ang kinagandahan ng biyahe na ito ay mismong dadaanan nito ang harap ng Ermita Church. Kaya hintayin nyo lang makadaan to ng Ermita at syempre makakadaan to sa National Museum of Fine Arts, sa Luneta at sa iba pang tourist attraction ng Maynila. Malalaman mo kapag malapit ka na sa Ermita Church or sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia ay kapag lumagpas na ito sa Luneta. Ngayon, from Luneta, kapag kumaliwa na yung jeep sa Shell, isang diretsyo na lang yun at makapupunta ka na sa simbahan. Kapag nakita nyo sa inyong kanan ang 7-Eleven at nakita nyo sa inyong kaliwa ang arko na nakasulat Ermita Church, bumaba ka na ng jeep. So kakababa lang natin ng jeep na biyaheng Mabini from Doroteo Jose to Mabini at sinabi nga natin Ermita Church tayo pupunta. So lahat ng mga jeep na sinakyan natin kaninang Mabini, ayan, katulad ng mga jeep na dumadaan na ito, eh dito kayo papara sa area na ito, sa may 7-Eleven. Bakit?
Kasi ito na ang simbahan ng Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia. Kaya muli, pag nakita nyo na itong 7-Eleven at nakita nyo na yung arko ng Ermita Shrine at syempre yung fasad ng simbahan, ay bumaba na kayo ng jeep at lakad na lang kayo ng konti para makapunta kayo sa simbahan ng Ermita. Pagbaba mo ng jeep, tawid ka lang gamit ang pedestrian lane at makapupunta ka na sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia sa Ermita, Manila City. Ganun lang kadali para makapunta sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia ng Ermita, Manila City. Diyos amang mahal natin na kanyang kawangis sa puso't damdamin, marunong magmahal, umasa at manalig, pagbubukas palad, kaloob din niya sa atin. Hinirang ng Ama ang Birheng Maria bilang ina ng Diyos, bilang ina natin, inang mapagmahal, ina nating gabay, inang maawain, ina nating patnubay. Nuestra Señora de Guia, Nuestra Señora de Guia, pagbubukas palad, tanging tugon namin sa mga biyayang nagmula sa Diyos Ama natin. Nilikha tayo ng Diyos amang mahal natin. Ngayon, alam nyo na kung paano makapunta sa simbahan na ito. Tara na, puntahan na natin ang Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia. Magandang makapunta sa simbahan na ito tuwing kapistahan ng Nuestra Señora de Guia. Ang kapistahan ng Nuestra Señora de Guia ay December 18. At ito namang mababanggit ko, dati siyang kapistahan ng Nuestra Señora de Guia. Ito ay ang May 19. Ang May 19 kasi ay ang anibersaryo ng pagkakatagpo ng imahe ng Nuestra Señora de Guia. Pero binalik to ng December 18 dahil ito ang tradisyonal na kapistahan ng Nuestra Señora de Guia. At bigyan din natin ng karangalan at pagpuri ang Nuestra Señora de Guia dahil nabigyan ito ng canonical coronation. Isa ito sa mga pontifically crowned image ng mahal na Birheng Maria dito sa Pilipinas. At isa pa, ito ang oldest Marian image sa buong Pilipinas. I-follow natin ang mga social media pages ng simbahan ng Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia para sa ganoon, updated tayo sa mga activities at misa ng simbahan. At i-follow nyo rin kami sa aming mga social media pages. I-follow nyo kami sa aming Facebook, TikTok, Instagram at YouTube. Para sa ganoon, updated kayo sa mga how-to-go episodes at sa mga fiesta highlights na ginagawa natin. Muli, maraming salamat sa panonood nyo sa video na ito. At tara na, pumunta na tayo sa simbahan ng Ermita Church. Have a blessed trip everyone. Viva la Virgen! Viva!